Anong sa Marawi noon, yung kaguluhan ng Marawi, bali hindi kami ano nun kasi nadiis kami. Kwento ko sa inyo yung ano, kung nakasama ba ako doon sa Marawi. Nung panahon ng unang salpukan ng Marawi, hindi kami nakapunta doon kasi ang status namin is detached service kami doon sa ano, sa Bonifacio, sa Manila. Ngayon, nung malakas na talaga yung Marawi, nirecall kami lahat ng mga DS. So, pinapunta kami ng regimen, nirecall kami, then binuo, umabot kami ng 20, binuo kami na ginawa kaming 50 survey. Yun yung pinakasimula ng 50 survey. So, 20, pang 21 si Sir Juma Lisa, yung imbatcom namin. So, ang ginawa namin, nag-retraining muna kami ng ilang linggo. Then, pagkatapos, nag-ano kami ng mortar. Kasi 20 lang naman kami katao. Ang ginawa namin, mortar platoon ang binuo. So, training kami ng 5 days na mortar. Then, pagkatapos, prepare, dineploy kami ng Marawi. So, pagdating namin ng Marawi, doon kami sa may brigade. Pagdating namin ng brigade, standby muna kami ng saglit. Minomonitor namin yung area doon sa pinangyarihan. Kitang-kita na namin yung mga building, wasak-wasak na yung iba. Pero malakas talaga yung resistance ng kalaban. So, biglang nagsabi sa amin si Batcom namin, Sir Juma, na prepare, i-insert kami doon sa pilot school. Doon sa may, kalimutan ko lang yung, ano na yun ang Marawi yung pilot school, yung kulay dilaw na paaralan. So, dinala kami doon, dinala kami ng 6x, dinala namin yung mortar namin. So, pagdating namin doon, nandun yung first SRB, yung mortar platoon nila, then yung mortar platoon din ng 10IB. Doon kami, hinalo kami doon. So, bilang pinag-isa, sumingit kami doon, nilagay namin yung mortar. Ngayon, so yung ginawa namin, palipad-lipad kami ng mga drone. Una naming binanata na building, yung building Tintin. Yun yung una yung pinapasubok sa amin ni Sir Jumalisa, yung building Tintin. Ngayon, sinubukan na namin yung mortar namin. Putok na, 81 mortar, putok na kami. Doon tumama, nakatama kami doon sa may rooftop ng Tintin, yung building doon. So ngayon, parang bitin si Sir Juma kasi isa lang yung nilagay namin na 81 mortar. Tapos yung mga 60 mortar namin, hindi man namin may putok, yung 81 lang. So sabi ni Sir Juma, gamitin yung isa kasi dalawa yung gamit namin na dala na 81. So ngayon pag labas, wala pa palang sight yun. Walang sight yung 81 namin kasi yung pag ng supply yun, bakit ni-receive niya na hindi pala pwede malagyan ng sight. So nagalit sa amin si Batcom namin, bakit ganyan yung mortar na yan, wala palang sight. Binulawat na naman kami. Pumunta ako doon sa may paralan, tinignan ko yung mortar, inaral-aral ko doon kung paano yung may mga nakalagay doon kasi na mga mills sa babae, yung kulay dilaw na ano. So tinitingnan ko siya. Ngayon, sa tingin ko, sa tansya, pwede naman siguro walang sight ito. Lagyan lang natin ng protractor. Sabi ko ganun. Sabi ng mga kasama ko, sila Navarra, si Balyar, sabi ko, iputok natin yan. Ilagay natin doon. Pati si First Espinosa. Iputok natin yan first. Ilagay natin, i-install natin yan doon. Tapos iputok natin. Sabihin natin kay Batcom, pag matamaan yung mga tropa doon, magpa-discharge ako. Sabi ko sa kanya. Sabi naman ni Navarra, sige, pumunta kami doon. Bungkal kami doon sa lupa. Nilagay namin yung mortar. Sabi ni Batcom, bakit yung iligay yan? Ano man yan, walang mga site. Sir, sabi ni Master Lidisma, pag masalapay yung mga tropa doon sa Lungupa, masalapay yung tropa, magpa-discharge siya.
Sabi si Sir Jumap, sigurado ka? Oo, sir, magpa-discharge ako pag matamaan yung trupa dyan. Ayun ang gagawin mo? Protractor, sir. Sabi ko gano'n. Sige, ilagay. Di, bilagay. Yung palipad ng drone si, apelido nun. Kalimutan ko yung apelido niya. Yung palipad ng drone namin, palipad na doon. Yun, paglipad na ng drone, sinisilip-silip na yun yung building tintin. Yun, sinukat ko na, kinuha ko na yung distance, tapos yung direksyon ng building. Sinukat ko. Pinalagpasan ko na ng sukat kasi ang inisip ko, baka mas short, babagsak doon sa mga trupa. Kaya nilagpasan ko, ginawa ko muna ng mga 600 meters. Kasi sa likod ng tintin, leak naman na yun. Yung Marawi leak na malaki. Kasi, alay na namin yung mortar. Tinuntunan ko na ng protractor. Nilagay ko na ng parang timbang-timbangan doon. So ko, sige, load. Iputok mo na. Hulog na ni Master Balyar yung bala. Lipad yung bala. Ngayon, pagpatak ng bala, doon man din bumagsak sa may atip ng tintin. Grabing tuwa ngayon ni Sir Jumalisa. Putay na, ayos, sabi niya. Sabi ko, hindi muna ako pa-discharge eh. Sabi ko gano'n. Kasi walang sayad-sayad. Di tumama man doon sa may building tintin. Di kayo, tuwa-tuwa. Dalawa na yung itiwan namin. Kaya sige na, panay na ang putok namin. Araw, gabi, hanggang magdamag. Namin ang mortar. Marami na rin nag-request sa amin ng mga trupa. Pati yung LRR. Yung mga taga-LRC. Tapos, First SRB. Yung mag-request sa amin. Ngayon, yung sa katagalan na namin na parang pinalipat kami. Pinalipat kami doon sa may galingan. Sa may simbahan ng Katoliko. Doon sa may galingan, doon sa may gilid ng gilid ng lake. Doon kami nilipat. Tinatin kami ng 6x uli doon. Para idikit na namin yung mortar namin doon sa may Padjan Market. Yung doon talaga yung pinakamaraming kalaban. Yan yung sistema namin doon. So ngayon, pagdating na namin doon, install naman kami uli ng mortar. Kami na lang na na batalyon namin na 20 katao. Kasama namin yung 14 company. Yung maupkon sa amin, yung 14, doon kami. Si Sir Abrenica yung company commander nun. So doon kami nagli ng mortar uli. Lipat na namin. Mortar. So, nung nalipat na namin yung mortar, dispire naman kami uli. Putok na naman. Protractor uli. Hanggang sa katagalan, nagtalo kami ni Sir Jumalisa kasi na-plaster na namin yung mortar. Grabe na yung namin para abalain talaga. Pagputok, na naman niya, ipalipat na naman niya ganun. Lipat-lipat ng ganun hanggang sa nainis yung presarin namin na sir mali yung ganun nagalit siya, pinagalitan niya yung presarin namin, umiyak yung presarin namin, kaya sinagot-sagot ko yung si Batcom namin. Sabi ko, sir mali yung ginagawa mo, grabe na ang natin sa mortar, grabe na ang mount natin, nasirod na natin dyan sa lugar na yan, tapos pagputok ipalipat mo na naman, tapos pagkaputok na ibalik mo na naman, tapos pag mabagal, magalit ka. Mali ba yan, sir? Kasi kung tira tayo ng tira, pag natamaan natin yung mga tropa, sino sisihin? Kami. Kami na mga ako sisihin, sir, kasi ako ang mortar platoon sergeant. Sabi ko, ngayon, mabuti kung may retik yan, kung matamaan yan dyan, hindi man yan matay na yan eh. Sabi sa akin, matay na to. Answering baka sa akin, sabi sa akin, sir, mali man talaga yan. Di, tumahimik siya. Mamaya-maya, doon siya sa malayo, nag-iisip siya kung anong gagawin niya sa akin kasi nagtalo kami dalawa. Nung himas-masa na siguro siya, lumapit sa akin, sabi niya, tama to, mali pala, kung lipat-lipat. Sabi niya, kasi sabi niya, by the books ka kasi, sabi niya sa akin. So, tama man talaga, sir, kasi grabe na nga, sir, natin, bubbles, dami, sir. Bubbles, tapos yung aiming stick, sisipat-sipatin pa natin yan. Tapos ngayon, nasipat na, alay na. Pagputok, ilipat mo na naman, tapos ibalik mo na naman. Di, para tayong tanga, sir, kung yung mag-aiming stick na lang tayo doon, mag-aiming stick na lang tayo. Di, wala eh. Sige. So, liwanagan na siya. So, doon na naman kami nagtalo uli. Yung sa may bala na naman na, hinatid sa amin yung bala na
mga sira na, nagbumuis na ba. Sabi ko, hindi naman yan puputok siguro. Huwag na lang natin iputok yan. Sige, iputok natin yan. Sir, parang alanganin na talaga. Ayoko nang mag-ano yan, sir, kasi delikado, sir. Baka mamaya hindi nalilipad yan. Doon yan mahulog sa mga trupa. Nakadami pa namang trupa dyan, sir. Puro nasa line, yan, sir. Line of sight ng mortar. Sige, isubok. Sige, bahala ka, sir. Siyang naglaglag ng bala ng 60. So, nung lumipad, muntik pang masangit, sir, sa yung putol na poste ng building, sir. Buti naka sir, lumagpas talaga ng konti, sir. Doon talaga bumagsak sa 57 IB, sir. Doon bumagsak yung bala ng mortar. Grabing galit ng mga taga 57. Kaya, kasi nung nag-mortar, sabi na, tingnan mo. Sabi, hindi na nga pwede. Bakit kasi ipaputukin pa? Wala, hindi mo na umamin kasi kung kanino. Baka RPG yan, sabi gano'n. Wala na, yun na yung namin. 60 mortar. So wala, hindi na namin inulit. Inano namin yung mga bala na yun, mga sira-sira na pa. So nung, na naman, humingi na naman kami ng bala. Wala nang bala na serve. Dalawang classics yung bala ng mortar eh. Serbia yung bala, naubos naman Yun, pumunta si Sirpahe sa amin. Sabi ni Sirpahe, marami pang bala ng mortar doon. Pero ayaw na ng mga mortarero doon kasi marami ng mga sablay na mga bala. Bulgaria na bala, malalaki. Idalhin mo dito, sir, iputok namin. Dinibiran kami ng isang 6x. Kadami na bala. Sige, natin, sukat. Doon tayo sa lake muna. Balikan natin yung tintin. Birayan natin. Pinutukan namin yung tintin. Lagpasan naman uli. Pumutok doon sa may lake. Sige, ibaba tayo ng konti hanggang tumama doon sa sa may building tintin. Nung tumama na siya sa building tintin, nakuha na namin yung distance. Yung niya, hindi pwede pala pag yung bawa 500 meters na distance. Tapos i-cut mo na, hindi pwede yung bala na yun. Dapat 600 para mag-short. Doon talaga mismo sa yan yung ginawa ko na. Nag-600 ako, doon siya babagsak sa building. Yung bala, hindi siya matapat doon sa 600 mismo. So, tuwan-tuwa na si Sir Jumalisa. Sige, iputok lahat. Araw-gabi na naman kaming nagpaputok ng mortar. So, kinaumagahan, naghatid na naman sila uli ng bala. Pati na yung mga taga-ibang unit na naman, maghingi na naman sa amin ng ng mortar naman. Magpa-support fire sila ng mortar sa amin. Doon sa may Batumus, yung muski na malaki. Yun, kami doon, mortar kami doon, yung sa may building 751, 7, madami kasi mga lumiro-lumiro ng mga yun, yung sa mga building yun, ang dami. Yung may building na may generator na laging nakailaw, nandun yung mga kalaban. Hanggang doon sa may pinagtaguan nila Isnilo na Pilon. Doon, binurtar-murtar din namin yun. Nung ipasukin na sana, nagano na yung mga sila RC, yung RC ng LRR, Sir Binluan. Sino ba yung RC? Sir Binluan ba yun? Tapos si Sir Pahi. Nagano sila, yung by block na yung papasok doon sa may, parang i-clearing na lahat, by block. Kanya-kanyang block na. Tapos yung batalyon namin na 20, kasi nawundid na si Sir Flores, yung batcom ng taga 63rd IB. So parang inabsorb kami doon sa 63rd. Kasi nag-acting si Sir Juma doon sa 63rd IB. Siya yung pinapabatcom kasi yung hawak-hawak niya na batalyon na 50 SRB, B20 lang naman katao. So dinala kami doon sa may 63rd. Parang hinalo na kami doon sa 63rd kasi si Sir Juma na yung nag-acting doon. So nandoon na kami, may MR na kanya-kanyang block na doon. Isang mula sa Padyan Market hanggang doon sa may Tintin, area ng 63rd. Sa kabila na naman, sa may Batumus, area naman ng LRR. Tapos yung dito banda sa may isang block na naman sa may bandang gitna. Yun yung area ng Sikanis RB, West RB, ganyan ba? Yung block by block na yung hanggang lake na, by boundary. Kung sino yung makaunang tagos doon sa lake,
Wala na, okay na. Yan yung final na assault doon. Ngayon, hindi na namin yung mortar. Tinabi na namin yung mortar namin kasi gusto na namin sumubay doon sa may, sa may pasukan na ng mga bahay, mga building-building na doon. Ayaw man ni Sir Juma, ayaw niyang magpayag na kami, kasi doon kami magbantay sa kanya, doon sa may 63rd. Ang ginawa namin ni Master Balyar, tinabi namin yung mortar, pati yung M60 namin, tinabi na rin namin doon sa may mortar. Nagsibat kami, pumunta kami doon sa may, sa may LRC. Hinahanap namin yung mga kaibigan namin doon sa LRC. Dala ko yung 45. Inilagay ko sa bag, yung bag ko na maliit. Pumunta ako doon kina Master Stevis, yung classmate ko sa Ranger. Punta ako doon. Tapos yung mga iba pang mga kasama ko doon na dati, kipagkwentuhan ako doon. Ngayon sabi, kung gusto mo Master, sama ka sa amin, i-assault namin yung papasok kami ng Tintin, sama ka? Sige, sumama ako. Punta kami doon sa may building Tintin, dala ko yung 45, nilagay ko lang sa bag. Sunod-sunod lang ako doon sa yung mga stack nila doon. Kaya kami hanggang sa nakarating kami doon sa may second floor ng Tintin. Doon na, may 50 caliber doon, pare-pare yung putok. Tapos pumato ako doon sa may second floor niya kasi maraming butas-butas na. Pagsilip ko doon, daming mga bangkay doon sa ilalim. May mga babae, yung may mga mga iba-ibang klaseng tao yung mga parang mga taga-Indonesian yata yun ng mga tao nun. Kalalaki, nandun, pero wala na. But siguro, nangamatay na siya, mga matagal-tagal na siguro yun. Kasi grabe ng baho dun, dami. Tapos dun, daming baril. Ngayon, gusto kong kunin yung, yung M653 doon at saka yung 45 ngayon, hindi man kasi mababa kasi grabing kalaban pa doon sa ilalim, ang dami pa. Pero kaso nandun kami sa may taas lang. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko sa mga taga-LRC, Sarin, hanap tayo ng kabilya, yung kabilya na mahaba. Tapos tupiin natin yung dulo, gawin natin tapos baluktutin natin. Itusok natin dito sa butas, ganyan, tapos hilain natin yung baril kasi nandun, nakalatag lang yung mga baril. Yan. Tapos yung pala, yung baril na yun, pain lang pala sa kalaban yun. Sir, pain lang. Hindi pa namin alam na nandun yung kalaban, nakaumang lang sa amin. Kasi tusok-tusok kami ganyan. Ayaw man. Kasi, pero tabingi kasi yung kasi yung butas, ganyan. Tapos ganon mo dun. Kaya mahirap yung kabila na ganyan. Yung sabi ng taga-LRC, urong tayo doon kunti, igagawa tayong butas. Sige, abanti kami doon. Huwag maso, butas kami ng ganyan, butas. Sus, putang galaw. Meron palang butas doon, nakasilip ngayon yung sniper ng kalaban. Pinabanda doon sa may simento, dito, paksi. So, tama dito sa may, sa may muso ng trupa, kaya tama-tama, namin, atras, doon tayo, kaya, tayo na balik, iiwanan yan, puta sa ko kasi inis, puta ako yung may salarin doon Hindi sana matamaan yun kung hindi ako makulit doon na tusok-tusokin namin ng kabilya, yung baril. Puta, umalis ako. Diyan kayo, babalik na ako doon, sibat ako doon, balik ako, bumaba ako doon sa may Tintin. Bumalik ako doon sa may 63rd IB. Bumalik ako doon sa mga kasama namin. Grabing galit ni Batcom sa akin, saan ako nagpunta. Sabi ko, Sir, sumama ako doon sa LRC. Sabi ko, ganyan. Sumama ako doon sa inasulot yung Tintin, Sir. Para makita ko, Sir, kung ano talaga yung forma doon. Kasi dito man lang tayo sa may 63rd, sabi ko ganyan. Sabi ko, mag-ano din tayo, imar din tayo dito ng isang vlog para tayo din nang magpasok. Hindi sabi sa trupa, dito na tayo, mag-burtar lang tayo. Wala na yung burtar natin, hindi na pwede yan kasi nandyan na lang yung building Tintin. So yun, uli na naman, ang ginawa ko uli. Kasi gusto ko talagang sabi ko, magandang gawin. Ngayon nakita ko man yung mga kaibigan ko ng mga sniper, sumama ako. Sasama ako sa isa rin. Tuli ka, sama ako doon sa kanila. Pupunta kami doon sa may yung nabasag na kulo yung bilangguan, Sir, yung presuhan, Sir, ba? Nawasak naman na yung mga yung building na yun, yung mga sa mga preso doon. Doon kami. Suot-suot kami doon sa may parang mga butas-butas na. Suot-suot kami doon. Layo ng narating namin. Tapos may mga butas-butas doon, gagawa ng butas, ganyan.
Tapos doon ka mag-upi kung saan yung kalaban. Pinihiram nila ako ng M24. Para din ako ng kalaban doon. Di wala makita. Lipat na naman. Kaakyat na naman kami doon sa may mga rooftop ng mga building. Doon sama-sama yan ako sa kanila. Yung dala ko, 45 lang. Kaya pahiramin mo nila ako noon ng sniper rifle nila. Sipat ko doon. Nung sa katagalan, wala namang kami makita. Bumalik ako uli. Pumunta na naman ako doon sa may 63rd. Pinagalitan na naman ako, bakit daw ako magsama-sama sa kung saan-saan. Ganyan. Ay, hindi lang ako umimik. So ngayon, ang sabi naman ni Sir Juma, mag-alis na gusto niya, mag-alis na doon sa 63rd, sir ba? Kasi ayaw niya talaga na doon sa 63rd. Ngayon, hindi mo din magpayag kasi ang 63rd wala may batcom. Doon lang kami. Standby kami doon. Hanggang sa nagplano uli na yun na, yung atakihin na talaga yung birahin na yung Tintin. Na yan lahat yung mga tropa. Of course, pati yung mga estudyante. Yan. Pumasok yung estudyante. Ay pa pala, yung may nagsabi na mag-surrender. Nandun sila, Sir Pahe. Dami. Mga opisyal. Pumunta sa Tintin kasi mag-surrender na yung kalaban. May daldala ng kulay puti na tila. Gano'n sila, mag-surrender daw. Hindi pala mag-surrender yung mga damuho na yun. Pagpasok na sa Tintin, nung nakapasok na, putang na biglang nagbulong fire. Withdraw ka agad. Hindi pang purnada si RC doon. Ngayon, naiwan yung estudyante sir na natamaan. Yung sinunog doon sa kalaban. Yun yung sabi ng pulis na iniwan. Yung matay doon. Matras, bigla. So hindi natuloy. Grabe na, bagbaga na naman yung Tintin. Yung pala ang akala kasi namin, nandun yung commander rin, yung si Apilon, tapos yung isa, yung Mauti. Akala namin, nandun sa may building Tintin talaga kasi nandun yung pinaka-resistance talaga ng kalaban eh. Nandyan talaga yan. So, pala sir, yung mahabang black na mga building na yan lahat. Sa tapat lang namin na black din, doon yung armor ng kumpanya ba yung Surrender, it company. Basta yung mga nandun yung mga tropa din, mga rin sa atin din sir. Tapos dito kami. Puta bigla may umakyat sa building namin sir, nagtapon ng granada. Tinapunan kami ng granada, buti walang tinamaan. Tapos umikot doon, patay siya doon sa likod. Natamaan din siya kasi nakalatag na nga yung mga tropa eh. Nandun lang pala sila Mauti, sila Pilon. Yung sa tapat lang namin na building sir ba? Doon pala sila nagtago. Tago sila doon. Yung paggabi na, nagtaka kami sir, bakit may biglang tumakbo, may daladalang, sir, ba't yung kulay blue na trapal? Daladala biglang tumakbo, ganyan, hinarang doon sa may kalsada sir, hinarang ba? Kasi bilan tumakbo, tapos may daladalang, trapal na kulay blue. Para hindi makita. Yung pagkagabi, doon pala sila dumaan. Mikot sila, ganyan, doon na sir, binanatan na sila ng kasama yung tangke. Tapos mga tropa, pagka madaling araw, medyo maliwaliwanag na, doon patay na sila yung Mauti, si Isdira Pilon, doon sila nangamatay. Doon na declare na patay na yung leader nila. Hanggang sa diniretso na yung Tintin. Matagal makunat yung Tintin kasi nandun pala sa ilalim sir, sa ilalim pa, nandun pala yung may nakamarami sa ilalim. Yung mga security nila, nakaabang lang doon sa may mga butas-butas. Kaya hindi ka pwedeng maglakad-lakad ng kumpiyansa na lakad-lakad. Tapos may butas, agoy, sa pool. Maliit. Una, malaki. Yung makikita mong butas, malaki. Sa unahan pala nandun, may maliit pala. Naka-umang na pala doon, Yun yung, doon sir, mga butas-butas ba? Kaya maraming natamaan na trupa kasi pagtingin niya, malaking butas. Wala yan. Sus, nandun pala. Sa pinakadulo, nandun yung maliit, nandun yung kalaban. Sa pool. Yung taga-company. Dito, dibdib ang tama niya. Tapos nung
Sabi na, sige, atras na yung ano. Kasi papasukin na talaga lahat. I-clear na, ano talaga, wasakin na yung mga building na. Naabutan kami ng ano doon. Pumasok kami ng July. Abot kami hanggang December. Doon sa Marawi. Yung trabaho namin doon. Grabing ano, halos hindi ka na makaligo kasi wala namang tubig doon. Kapunta ka lang ng lake, kaya saka ka makaligo. May mga bahay doon. Wala din tubig. Mahirap yung mga city, yung mga building na enkwentro, mahirap pala. Hindi, madali na enkwentro yung yung mga bundok, yung mga gubat-gubat yan, madali lang yun, pero kung mga building, kahirap. Kahit sa tapat mo lang, hindi ka makatawid kasi, grabe. Parang tinapunan ng sindamakmak ng mga bala. Kadami, kaya kahirap sir. Kaya kung anong gagawin. Ang ginawa na doon, putok. Yung iba, nagdala sako, may buhangin. Tapon, hanggang sa Makamada. Doon na naman, hanggang sa makatawid ka doon. Tapos yung iba naman sa taas, hanap naman ng mga tabla, dugtong doon. Tapos pag nadugtong mo yung kahoy, tapalan na naman ng mga sako na may buhangin para makatawid ka. Kasi kung hindi mo tapalan, laglagay, bariling ka ng kalaban. Kaya gawin tulay. Yung hirap doon sa Marawi. Kaya na-clear siya yung nagdesisyon na yung by block na yung sistema. Yung kanya-kanyang batalyon, TNIB. Ay nakita ko lang doon na talaga yung nakapokus talaga palagi yung 63rd, 57, TNIB, buong regiment na yun. Regiment ng Ranger, nandoon na lahat yun eh. Regiment, tapos yung LRR, Marines. Tapos ibang unit, blocking na sila. Pati mga police, blocking. Yun yung sa Marawi. Yun lang yung nasalihan ko doon sa Marawi, yun yung experience namin. Yung naubos namin na bala ng mortar doon is 5,200 na 81 mortar. Sir, kadawi. 5,000. 21 tsaka 60. 81 lang sir, 81. Hindi kasali yung... Hindi kaya ng 60 noon. Hindi kaya ng 60 sir kasi ang doon sir, ang atip ng mga building doon, hindi manyiro. Buhos sir ba? Buhos. Wala. Wala yun. Parang pupurot lang yung Wala, parang lang. 81 talaga sir, 81 yung ginagamit namin. Kaya naubos namin doon, 5,200. Lupit niyo po. Bago. Kasi alam ko na nagsisimula pa lang kayo nag-assemble. Kaya sir, 20, hindi nga kami maniwala sir, bakit dalahin kami ng Marawi na 20 lang naman kami. Sino Balyar? Sino kasama? Balyar, ako, si First Espinosa, yung tao na yan. Si First Makatiag. Yan, si First Makatiag. Tapos, si Nobistiras, si Sergio Malisa, nag-retire na si Sir Master Prias, nag-retire na rin yun. Si Navarra, yan lang yung mga matandaan ko na mga tropa. Tapos nung pinaalis kami doon sa Marawi, paalis kami, may na sa amin, sila si Sir Lidisma, tapos yun yung 14 company, 15, tapos dinala kami sa sa Buanga. Doon talaga binuo yung yung buong batalyon na nandun na yung 3 company. Doon nagre-training kami. Nung nagre-training na, pinabalik kami ni RC. Sir De La Cruz, pinabalik kami. Ako, si Balyar. Pinabalik kami sa Manila, sir, kasi balik kami doon kina Reyes, sir. Di mga tauhan kami ni Reyes noon. Nilagay kami ni Sir De Balan doon. Galit na naman Sir Juma sa akin. Kaya bakit daw alisan yung batalyon na wala pang Bago niya ako pinaalis doon, pinaturo niya muna ako ng mortar. Sabi sa akin, 3 days lang. Ituro mo lahat ng nalaman mo sa mortar, ituro mo sa tropa. Tinuro sir, 3 days. Nung natapos na, di. Dagdagan pa hanggang 15 days, sabi ko nun.
Anong pagdating ng 15 sir, lumayas na kami. Grabing galit din sir. Susan. Tapos pumunta ka na dito sa port. Di ko alam sir, pumunta pa kami ng Manila. Tapos nung pagdating namin ng Manila sir, binalik kami ni RC doon kay Reyes. Tapos nung ni-recall kami uli. Binalik sa Bulacan. Pinapunta ako sa sir, pinabalik ako ng 2nd Battalion. Yung panahon ni Sir Agoncillo. Nung nagbatcom siya. Naku, daming kwento mo doon kay... Oh sir. Pero may kwento mo kay Juni Agoncillo, puro bagpagan, pero hindi pwede ikwento yun sa totoo lang. Tuwing pagbabalik ni SM Ledesma, napakadami pa, pero ito yung sa second SRB niya under sa aking body, kay Colonel Agoncillo, medyo hindi pwedeng ikwento yung iba. Pero ito yung Marawi Scenes story ng inyong paboritong Scout Ranger, si Sergeant Major Ledesma, Ronnie Ledesma, dito sa 4th Scout Ranger Battalion. Din dito kami ngayon sa Katarman, Northern Samar.